Yaw, ako na naman to, nagbabalik ang inyong lingkod. Kusinero ngayon. Kusinero ngayon. Kusinero ngayon. Kusinero ngayon. Kusinero ngayon. Hindi bukas. Third engineer sa barko noon. Ngayon, pareho ko ng international student dito sa Sydney, Australia. Bakit niya nga ba iniwan ng maaga ang buhay pagbabarko? Kaya, ating alamin ang kanyang kwento sa pag-umpisa niya ng bagong pakikipagsapalaran dito sa Australia. Yaw, ako na naman to, nagbabalik ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor. Ngayon kasama ko na naman ang isa na naman na marino or isang third engineer sa barko na ngayon ay pareho ko student visa holder dito or international student. So, kumusta ka, sir? Third. Nick na lang, Nick. Nick. Ayos lang ang buhay dito. Ayos lang buhay dito. Medyo may kasamang hirap pero kaya. Simulan tayo sa tanungan portion. Okay. Ang Kusinerong Mayor show. Real talk na to. Okay. Pwede ka bang magpakilala? So I'm Nick Tabutol, 33 years of age. Single. Single, wow. Single, guys. Single and ready to mingle. So ayun. Taga saan ka? Sa atin? Sa atin. Iloilo. Ilonggo. Hello sa mga kapwa natin dyan. Paano mo nalaman na Ilonggo ako? Bakit Australia napili mo at hindi sa ibang first world country? Ano yung pinaka nagustuhan mo dito? Ang main reason talaga na Australia kasi may family ako dito, sister ko. Okay. So nag-iisang pamangkin ko kaya yun din yung nag-trigger sa akin na pumunta dito kasi may pamilya nga, may sister ako dito kasi na parang mas madali lang pag meron ka na ditong kakilala o kapamilya. Mas madali. Tapos ang pinakagusto ko dito yung diverse ng mga tsaka multicultural ng mga ng bansa na to, Australia. Ano yung visa mo at paano ka nag-apply? Ang visa ko ngayon subclass 500, so same tayo. Student visa. Nag-apply ako through agency. Ano yung agency na yun? Life Goals Consultant. Life Goals. So mababayad din naman sila, i-guide nila through your application. Nag-apply ako last year, May, nag-grant yung visa ko November. Wow. So anong mga requirements dito sa student visa pag na mag-a-apply ka na? So ang unang-unang requirements diyan, hingan kanila ng resume mo para malaman nila kung yung pinakauna. Yes, yan yung pinakamauna. Parang may i-fill out ka ng mga forms para may idea sila kung ano yung nababagay na course para sa course na inline sa background mo. Yes, inline sa background. Ano yung course na inaaral mo dito? Sa ngayon nag-aaral ako ng Cert 3 and 4 yung kinuha ko. Cert 3, Fabrication in Trade and Engineering. So more siya sa welding, different kinds of welding. Talagang inline sa yes, sa background mo since makinista ka sa barko. Ang tanong na to ay galing kay Sir Richard Binigno. Ang sabi niya, magkano lahat-lahat ng nagastos mo simula sa pag-enroll mo sa school, visa processing, flight ticket, at pocket money? Sa akin lahat-lahat, siguro mga nag-range sa 350 to 400. 350,000. 50,000 to 400,000. Kailangan mag-ready ka ng kanyang amount. Doon sa 300,000 na yan, nandun na ba yung, yung fully paid ka na ba sa tuition mo? Hindi. Bali down payment pa lang dyan yung kukunin. Bali kukunin pa lang dyan yung first term mo. Like $4,000 or ganon. Okay. Ganon yung setup dyan. Tapos yung flight ticket mo? Yung anong airline yung Cebu Pacific. So medyo budget meal. Budget meal. Medyo marami kasi silang sale sa papuntang Sydney. Tama. Kasi sa akin, maaga lang kumuha. Siguro nasa 17,000 lang ata yun sa akin. Ayun, yan mga nag-arrange talagang budget meal. Since allow tayong mga student visa holder dito na magtrabaho ng 48 hours fortnightly, meron ka bang work or nag-work ka? Kung meron man, ano ito? Anong trabaho mo dito? Nagtatrabaho ako sa manufacturing and fabrication. Parang align pa rin siya sa sa course ko. So more ako sa assembly ng truck. So minsan sa repair and maintenance din ako nilalagay. So yun, kasi yun yung mga mali ng mga student visa holder kadalasan dito na nag-aaral sila. Pero yung trabaho nila, yung mga side hustle nila hindi align sa course nila. So kailangan nyo talaga yan para sa future reference nyo. Kailangan inline. Sa tingin mo, kaya bang makover ng part-time job mo na salary sa pagbayad ng tuition fee, sa living expenses mo dito? Sa tingin mo, kaya ba?
medyo malaking debate yan ngayon sa mga platform, lalo na sa TikTok, kung kaya or hindi. So, para sa akin, kaya. Kasi, medyo bawasan lang yung luho. Kumbaga, kailangan alam mo kung ano yung mga priorities mo. Unahin mo yung expenses mo, tuition mo, rent mo sa bahay, sa food. Wala mo ng luho. Yun yung... totoo yun. Kasi so far, nakakaya ko rin. Kasi pareho tayo part-time. Kaya... Kaya naman, depende na lang sa lifestyle nyo. Yes. Kung medyo rich kid kayo, hindi hindi kaya. Sa TikTok yun, totoo yun. Sa barko, merong iba-ibang lahi at culture, lalo na sa mga mixed crew. Kahit kapwa Pinoy, siyempre iba-iba tayong may Ilonggo, may Bicolano, may since dito sa Australia ay kilalang multicultural din, ano sa tingin mo yung pagkakaiba? I think ang pagkakaiba dyan is sa barko, dito kasi yung mga tao, yun ang gustuhan ko dito sa mga tao dito, majority nila napaka-friendly, sa workplace man, tatanungin kanila kung kamusta yung araw mo. Then, so siguro sa atin, sa mga Pinoy, kasi full crew ako, hindi ako nakaranas ng ibang lahi sa 8 years ko na experience. Kanya-kanyang buhay. Dito parang more on nice yung mga tao dito. Majority, yung mga local. Usually, pag nakakasalubong ka lang, mag-i-greet ka nila. I-greet ka nila, yes. Kahit nag-jogging ka lang. Nakaka-amaze. Ano yung mga adjustment na ginawa mo? Mahirap ba mag-adjust since galing ka sa barko, tapos isa ka pang official as third engineer, at ngayon ikaw ay international student na dito. Talaga bang, back to zero ka? Unang first to second month ko, medyo nag-adjust pa ako kasi nga medyo galing tayo sa, hindi naman sa pagbabrag, pero galing tayo sa medyo malaki yung sahod. Totoo. Malaki yung sahod, tapos less expenses. So, kasi libre yung pagkain. Libre yung pagkain, may nagsiserve pa sa'yo, yung mga ganong buhay. Tapos libre, basta maraming mga pagkakaiba. Pero dito, kasi back to zero ako, may babayaran ng tuition, food, and rent sa bahay. Pero, ang kagandahan lang dito, parang okay yung mental health mo. Hindi ka stress. Kumbaga may tinatawag silang work-life balance. Yes, work-life balance. At nararanasan ko rin yun. Siguro ikaw rin. Totoo. Pagbabarko kasi anytime dito pwede ka makalabas kung out mo na sa trabaho. Yung alam mo yun, gala-gala, punta ka dito sa mga lugar na to. Yung hindi ka na duty, walang tatawag sa iyo, hindi ka tulad sa barko. Sa barko. Pahinga mo na pag may emergency, talagang tatawagin ka, no? Dito, pag sinabing 3 o'clock yung out or 3:30 out mo na talaga. Family time hindi na. Hindi ka na istorbehin. Yes. Pero hindi ka naman na culture shock. Hindi na masyado kasi ako medyo layaw ako eh. Pareho tayo. Kahit saan ako ilagay, pwede ako. Parang magaling tayo dyan. Ano yung nakita mo o nakapag-trigger sa'yo para magretiro ng maaga sa pagbabarko at magsimula ulit dito sa Australia? Yes. Siguro yung sa akin, yung nag-trigger sa akin talaga yung pandemic moment, pandemic time. Kasi 14 months ako sa barko, walang labasan. 14 months? Yes. Hindi ka pwede makalabas at that time, di ba? Oo. So, ang nangyari, maalon pa, minsan naalon kami ng 2 weeks. So, medyo nagre-rely ako sa alak ba? Okay. Para makatulog. So, sabi ko, hindi pwede yung ganitong buhay, parang, alam mo yung paulit-ulit lang. So, kailangan, parang gusto kong i-try yung something new. So, ito yun, Australia. Okay. Di mo ba pinagsisihan yung naging decision mo since third engineer ka na at pwede ka pang maging chief engineer pagdating ng panahon? Di ba risky yung pag-international student mo dito? Siguro baka after mo ng bigla kang umuwi kasi walang walang pathway to PR dito or permanent resident. Para sa akin naman, para sa opinion ko lang to, opinion ko to. Kasi hindi ako ganoon katagal pa naman dito, 6 months. Pero ang ma-conclude ko naman, hindi ako nagsisi kasi parang yun nga, maganda yung work-life balance dito. Tapos okay yung mental health mo, yung trabaho mo after work, pwede kang kung saan pumunta. Tapos yung number 1 talaga stress sa barko eh. Tapos lahat ng nakasama ko for 8 years or sa lahat ng barko ko, wala pa akong narinig na kasama ko na nagsabi na gusto ko magbarko. Puro lahat gustong tumigil magbarko. Yun, lalo na pag nasa coffee break tayo, pintuan, negosyo. Lalo na kung umalon. Pag maalon. Usapang negosyo na yun, guys. Bilang makinista ka sa barko, ano ba ang mga pwedeng kunin na kurso ng mga taga-engine department dito kung sakali man na mag-student din sila, pareho natin, pero merong yung pathway to permanent resident?
Ah, yung mga ano ngayon, yung mga skilled, importante diyan. Tapos yung sa marine engineering naman, kung mahaba na yung experience mo, pwede ka mag Cert 3 mechanical trade. Mechanical, okay. Tapos yung kinuha ko fabrication trade engineering. Cert 3 din 'yan. Pwede ka rin sa air conditioning. Ayun, okay. pwede din 'yun. Naka-inline. Maraming inline kasi sa engineering department eh. Maraming naka-inline. Sige. Ang sunod na tanong na to ay galing kay Jus Renz de Guzman. Ang sabi niya, pwede ba mag-apply ng work visa? At ano kaya ang pwedeng trabaho na applyan ng isang marine engineer at mga taga-engine department sa barko? Kung yan din ang pinagsisihan ko rin kasi hindi ako masyadong nag-research eh. Kasi dapat bago ka pumunta dito, kumbaga do your research. Kasi pwede ka mag-apply working visa. Ang ano diyan, kailangan mo lang kumuha ng skill assessment. Tapos yung 5 years na experience mo up, at least 5 years to up. Then basta ang kailangan lang diyan, tingnan niyo yung skill occupation list ng Home Affairs ng Australia. Dapat pasok ka doon. Pasok ka doon kung ano yung mga kinakailangan. Halimbawa yung third yung Peter. Yun, fitter. Mas madali ba yun? Yun, fitter general, fitter machinist, yun yung naka-inline talaga sa amin. In demand ba yun yung Peter? In demand, in demand. Lalo na dito. Sa mga Peter dyan. Nakukulang. Baka nagpaplano kayo, chance nyo na. Oo. Gaano ka nakatagal nagbabarko? At, gaano ka nakatagal nagbabarko na bago ka magdesisyon na mag-Australia? Tagal. Siguro yung lang to. Anong taon yung pinakauna mong 2014. Tapos bumaba ako Feb this year. Madalian kasi 2014 hanggang 2023. Mga 8 years din Matagal din. So yung nag-ano sa akin, yun nga, parang napakabilis ng ng desisyon ko na pumunta dito. Pero di ka ba naghinayang siyempre, halimbawa chief engineer ka na, tapos halimbawa sa bulk, sasahod ka ng 500,000, hindi ka ba yung naghihinayang noon? Well, iba-iba din tayo ng perspective sa life eh. Parang yung iba gusto nila malaki sahod, medyo okay lang sila sa ganun. So siguro ako parang prioritize ko yung mental health. Totoo. Yung stress, parang alam mo yun, life is too short para. Yeah, totoo. Ano yung maipapayo mo sa kapwa natin marino na gusto na rin huminto sa larangan ng pagbabarko pero walang lakas ng loob o hindi alam kung paano nila sisimulan? Okay. Siguro ma-advise ko lang is do your research muna bago kayo pumunta dito. Bago magdesisyon. Kasi hindi rin basta-basta ang buhay student dito, pero as long na willing ka mag-commit sa isang bagay. Kasi lahat naman ng mga desisyon natin, daming mga struggle yan eh. Lahat. Tama. Kahit saan ka pumunta may struggle. So kumbaga, i-choose mo yung struggle mo kasi lahat naman una lang yun mahirap. I know na pagpunta ko dito, una lang ito mahirap. At the end of the day, kailangan maano rin tayo, magiging okay. Kahit sa barko, una naman, mahirap. Yun nga. Totoo. Kasi nagsimula rin tayo sa kadete, alam mo yun, hanggang official. So, yun, ang advice ko yun lang. Kasi kung hindi mo susubukan, paano mo na malalaman? Totoo. So, yun lamang ang aking katanungan. Binibigay ko sa iyo third ang camera para mag-promote ka, magbati, mag-shoutout, nasa iyo ang camera. Okay. Siguro i-promote ko lang kasi gusto ko rin tulad sa iyo, parang i-continue yung content creator. Nagpo-vlog ka na rin noon? Nagpo-vlog din ako dati. I-promote natin yung mo, yung vlog mo. Please follow me on YouTube, Nicolas Tabutol, then sa TikTok account ko, Nick Tabutol. Then nagko-comment din ako minsan sa ni Mayorski, Kusinerong Mayor. Nick Tabutol sa Facebook ko. And yun lang guys, kung may mga katanungan pa kayo na just message me or Kusinerong Mayor para sagutin namin yung sabot namin makakaya. Sa mga nag-request dyan na makinista. Ayun. Ito na, finally na-interview ko na ang matagal nyo nang inaantay na maka-interview ako ng isang makinista. So thank you Nyor sa pag-imbita. Wala nga naman, isang karangalan ko yun. So, mga kababayan, ito po si Third Engineer Nick. At ngayon isa ng international student dito sa Sydney, Australia. So, muli, ako si Kusinerong Mayor. At ingat. Ingat guys. Thank you. Ay. Ilang minutes.